Ayan, hello Chitorena. Anong Okay. araw na? Ayan, ako nakaka-excite dahil Huwebes na naman at ituloy tutorial session na muli sa Araling Panlipunan 7. Ayan, Oo. magandang Huwebes na hapon sa lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao mula sa ating gayon din sa ating mga Our Fantastic Tutors ay Our Fantastic Tuties. Oo. Ayan. Bukod Pati sa tutor Allen, no? Pati yung mga Our Fantastic tutor natin, binabati rin natin, no? Kasi talagang sumusubaybay rin, patuloy pa rin sila sumusubaybay rin naman, no? Tuwing Oo. tayo ay may online tutorial. At isa pa, babatiin din natin yung mga kapwa natin guro na patuloy din na sumusubaybay sa atin dahil ginagamit naman nila ang platform na ito upang isineshare din nila ito sa kanilang mga mag-aaral upang mas marami pa rin tayong matulayan ng pagkatuto. Gayon din ang iba pang mga magulang naman nakasama rin natin, di ba? Na patuloy Oo, pa tama, din silang tutor Allen. kumakapit din sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At upang Oo. mas marami pa po tayong matulayan ng pagkatuto, patuloy ninyong i-share, i-like at Oo. mag-subscribe sa Facebook at YouTube channel ng Itulay. Oo. Wag Ayan. silang So, simulan. magsawa, tutor Allen, no? Na mag mag-share ng ating Itulay online tutorial. Yes, dahil mas maganda kaya itong i-marites, di ba? Ayun. Dahil dyan, Tutorena, magpapakilala tayong muli kahit alam ko kilalang kilala na nila tayo. Hindi Mm. tayo, baka malimutan nila kasi tayo. Ano, Tutorena, take it Oo. away. Okay. Ako pa rin si Tutor Rina nyo, galing sa SDO Manila. Uh, Lagi lang po tayong manood at talagang subaybayan ang hindi lang sa amin ha, hindi lang sa tuwing Huwebes, tuwing Lunes hanggang Biyernes atin pong subaybayan ang online tutorial. Ayan, muli din po, ako pa rin at hindi nagbabago si Tutor Alin, kasama niyo pa rin mula sa Abuyod National High School, SDO Rizal. Okay, Tutor Rena, Oo. baka may babatiin ka bago tayo Oh, Tutor magsimula. Allen, bago tayo magsimula, no, batiin ko ulit yung aking pinakamamahal na principal sa aming paralan sa Cayetano Arellano. Gayon din ang aming assistant principal at ang aking school head na si Mama Maril at ang aking mga kapwa kaguruan sa Cayetano Arellano High School. Okay, binabati ko po kayo. Magandang hapon po sa inyo. Okay, gayon din po sa akin mula sa aming inang paaralan sa pangunguna po ni Dr. Connie A. Madrid. Magandang hapon. Gayon din kay Sir Jason Balahadia at sa aming mga PSDS, okay, si Dr. Ramon T. Patay at si Ma'am Arceli Tejada at sa pangunguna ng aming magaling na guro na ngayon ay ARD na ng Region 4A. Ito nga ay si Ma'am Cherry Lu, si Dr. Cherry Lu de Mesa Repia, o mas kilala siya bilang si Happiest Che. Okay, magandang hapon po sa inyo at Tutor Rena. Meron akong nakitang school kanina. Ito ay from Camarines Sur. Ano to? Okay. Godofredo Reyes Senior National High School, Ragay, SDO Camarines Sur, si Francine Joy Ona. Gayon din si Elaine Pangilinan, pati si Kurt Ian Mercado. Ayan, Ray Allen C. Closa. Ayan, bago nga sila. Bago sila, Tutor Rena. Hello Oo, po. dami Hello sila, sa Tutor inyo. Allen. Yeah, marami pa. I-share nyo lang ng i-share. Wala tong bayad. Diba? Libre lang to, Tutor Rena. Kaya patuloy nyong i-share ang live stream na ito upang patuloy po tayong marami pa rin tayong matulayan ng pagkatuto. Ayan. Angel Arellano. Rain Riesel, hello po. Janet Patayon,
kay Axia F. Patayon mula sa 7 Creative Kalumpang National High School, Marikina. Ayan. At syempre, ang ating hindi nawawalang mga keyboard warriors. Ito nga ay sina Kerubin Gabriel Villamor, NJB Garcia, Renz Guyver Calyanta. Hello sa inyo. Samantha, belated happy birthday. Marvin and Alriza Jerzel. Ayan, dumarami na sila. Gayon din kay Ma'am Doris ZM mula sa TCC Morong Rizal, Beverly Oida Gascon, Rolando Agpawa Gumarang, mula pa din sa LFG Diamantina National High School. Ayan, maraming salamat sa inyo sa patuloy po ninyong pakikiisa at pagsubaybay sa amin dito. Ano, yon. Good afternoon po, watching from Godofredo Reyes Senior National High School, DepEd Camarines Sur, Trina Dayandante, grade 7, Saturn. Hello sa inyo, magandang hapon. Nawa ay patuloy namin kayong matulayan ng pagkatuto. Gayon din kay Jayan Ebora. Okay, dahil dyan, tayo na ngayon ay tunghayan na natin ang mga apakahusay na mga cuties na patuloy na gumagawa ng kanilang output ukol sa iniwan nating gawain noong nakaraang linggo. Ayan. Ito yun, no? Ito yung iniwan natin na gawain, ano? Ayan. Dahil marami na tayong natutalayan ng pagkatuto, marami na rin na gagawa, dadami ulit ang gagawa ng ating mga iiwang gawain. Okay? Ito yung iniwan nating gawain last time. Mas malakas ang puwersa ng walang karahasang lumaban, malaya sa poot, at walang armas na kailangan. So, sino kaya itong mga nangungunang mag-aaral o mga cuties natin na patuloy na gumagawa ng kanilang gawain, ano, para sa Itulay Arpan 7? Yan. Una na nga dyan si Marvin Capulong mula sa Macabebe High School, SDO Pampanga. Siya ay classmate siguro ni Bianca Irish. Ayan. Tapos, ayan. Next dyan ay si Alriza Zaidainti Gaza mula rin naman sa Pampanga High School, SDO Pampanga. And at si Carlo Miguel T. Malonzo mula din sa Pampanga High School. At syempre, hindi magpapahuli, si ayan, Samantha Blasi mula naman sa Liano High School, SDO Caloocan. Congratulations everyone, talagang napakahuhusay ninyo at pinatunayan ninyo na hindi na si zero ang Araling Panlipunan 7. Gayon din ang iba't ibang mga aralin o subjects mula sa grade 7. Maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay. Patuloy po ninyong palaguin ang inyong pagkatuto gamit ang inyong kagalingan at sa tulong pa rin po ng Itulay. Ayan, congratulations! Alam mo, Tutor Rena, okay na, nawawala-wala siya, Tutor Alin, no? Pero kumakapit. Yes, kapit ng matatag. Ayan. Ngayon, alam mo ba, Tutor Rena, dumarami na ang mga planeta dito sa ating dito sa ating stream, kasi doon sa school mula sa SDO Camarines Sur, ang kanila kasing mga section ay mga planeta, kaya talagang okay. Hindi na lang saan na tayo nakakarating, no, Tutor Allen? Yes, hindi na lang tayo sa Pilipinas, sa iba pa tayong planeta. Yehey! Congratulations sa amin pong mga supporters. Wow, supporters. Wala tayong fans. Okay, anyway, so dahil dyan, alam ko kung bakit kayo nandyan. Ito ay dahil mas marami pa tayong matulayan ng pagkatuto. Dahil dyan, Tutor Rena, okay, magsimula na tayo, no, Tutor Allen. Oo, Tutor Okay, ano bang paksa natin para sa araw na ito? Tutor Allen, tayo ngayon ay nasa Aralin 4 na, no? So, ilang hakbang na lang
tayo ay magtatapos na para sa ating ikatlong markahan. So, basahin na natin ang ating paksa para sa araw na ito. Karanasan, implikasyon ng digmaan pandaigdig, at ang iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista sa kasaysayan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Okay. At iyan ay naglalayon na Sige, Tutor Allen. ang karahasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Meron na pala tayo dito, meron na tayong implikasyon ng digmaan. Naku, ito nakaguluhan na pala ito. Pero don't worry, huwag maguguluhan ang iba't ibang planeta na nasa loob ng ating sleep. Dahil isa lang ang ating tunguhin, ito ay ang mapaunlad ang inyong kaalaman. Dahil dyan, dahil nais nating paunlarin ang kanilang kaalaman, Tutor Rena, tayo ngayon ay magbabalik aral mula sa nakaraang aralin. So, tingnan natin, Tutor Allen, kung meron silang naalala o natandaan sa ating pinag-aralan nung nakaraang week. Okay. Balikan muna natin, panutot, dukuyin ang salitang pinahihiwatig ng bawat larawan. May gawing batayan ang letrang nakalahad. So, tingnan natin. Yes. Handang-handa na sila dito. Kaya, excited na ako. Excited na kami ni Tutor Rena. Simulan na natin. Ano kaya ito? Okay. Ayan. May unang namin sa comment section. Ang letra, Tutor Allen, May nakikita tayo unang letra para makilala nila kung ano bang larawan ang meron dyan sa unang bilang. Ayan. Bago siya sa atin, si Elaine Pangilinan. Yes. Ayan. Magandang hapon sa inyo, Marge, Kerubin, Marvin, Rodley. Ayan. Jillian. Ayan, ang dami na nila, Tutor Rena. Okay, napakabilis. Ayun, talagang hindi nawawala ang ating mga keyboard warriors, Check natin, Tutor Rena, kung tama ba ang kasagutan ng ating mga fantastic cuties. Oo. Ano bang... sa palagay mo, Tutor Rena, anong tamang sagot dito? Okay. Makikita natin mapa na kung saan. Okay. Tingnan natin, bansa. No? Okay. Tingnan nga natin, Tutor. Ang talaga okay. nila. Yay, Tutor Rena. Ang uhusay nila. Okay, sa pangalawa, ano kaya naman? Okay, ano kaya to, Tutor Allen? Makikita natin, iba't iba no? Ano mga bansa kaya to? Okay, sa unang letra, letter B So, tignan natin yung mga kasagutan nila. Yan, meron nang nagsagot. Tama kaya ang kanilang kasagutan? Tignan nga natin kung tama yung mga kasagutan ng ating mga cuties, Tutor Allen. Yes. Aba, hello, Tutor Jessica. Akala ko may meeting tayo. Good luck sa'yo, Tutor Jess, sa iyong presentation later. So, check na natin kung tama ang bandila nga ba ito. Yes! Okay, napakahusay. Okay, ang huhusay. Ikatlo? Okay, may Tutor Allen, may parang bahay silang. Yes. Oo. Mas maraming tao. Ano kaya ang interpretasyon? Diba? Yes. Oo. Noon pwede pa Pwede pang gawin to. Pero ngayon, ba? Napakahirap na, Tutor Allen. Buhat. True. Ayan, may sagot na dito si Renz. Tama kaya si Renz at si Kerubin? Ayan. Sige, tingnan natin, Tutor Allen. Pati si Paula. Yan, tignan natin. Ang tamang sagot ay, okay. Very good. Ito yung kailangan natin ngayon, Tutor Allen, pagkakaisa, True. Despite na iba't ibang laban na ating kinakaharap, kailangan pa rin nating magkaisa. Okay, Tutor Rena, na-excite na ako sa end nito. Alam mo kung bakit? Feeling ko lahat na naman sila perfect. Pero, pang-apat. Okay. Pang-apat na bilang. Kilala nila to, Tutor Allen. Yes.
Pero bakit letter P? Diba? Oo. Letter P ba yung kanyang pangalan? Di ba hindi naman? Pero bakit letter P? Oo. So, tingnan Talaga? natin, no? Tignan natin kung tama. Oo nga, bakit nga hindi ganun yung salita? Pero hindi eh. Tignan mo, Chutorena. Okay, Apps, tingnan tignan natin. natin yung tamang, Meron ako kung ano yung nakikita tamang sa kasagutan para dyan sa pang-apat na bilang. Oo. Pangulo nga ba ito? Yes, Pangulo siya ng bansa, pero ano ang tawag sa kanila? Oo. Diba, Oo. Chutorena? Ang tawag ay pinuno. Okay, Ayan. pinuno. Merong mga makakakuha lang ng 4. Pero Pero okay lang working yung tutor, average. Allen, no? Okay lang yun. Oo, meron pa naman susunod na arali para makakuha sila ng perfect score. Yes, alam mo yan, Tutorena. And last but active, last picture. Okay. Kikita natin, dami, no? Ano Daming yan? tao. At ano kayang Oo. tawag dyan sa mga yan? Oo. Okay. Sa unang Box. letter S eh. Meron na. Meron na ako nakita ang sagot. Alam mo, nakaka-excite din mag-abang ng kanilang mga kasagutan, Tutorena. Tutor Allen, tama. Dahil si Althea Iglesia, pati na rin si Paula Dalayday, si JC, si Lynn, yan, si Alriza ay tumpak sa kanilang kasagutan. Oo. Yay! Congratulations! So, pakilagay na ang inyong mga scores. Sino So, kaya tingnan ang natin, no? Sino kaya yung naka-perfect at okay lang kung may maling isa kasi marami pa naman tayong tatalakayin at doon na nila ipi-perfect talaga yung kanilang score. Oo. Oo, Tito Rena. At tanong ko ba, may kinalaman ba ang mga larawan na ito sa ating tatalakayin? So, kung handa na kayong tuklasin ang ating talakayan, pwede bang magpaulan naman kayo ng star? Ayan. Para Paulan ng star. makita natin yung kanilang kahandaan, Tutor Allen. Sabi nila dito, Caitlin, Althea, Freya, Alriza, 4/5. Princess, 4/5. Jillian, yan si Josa, 4/5. Congratulations pa din sa inyo dahil handang-handa na sila, Tutorena. Tayo nang magpatuloy. Ayan. Okay, sige, Tutor Ano Allen. ang nakikita nyo sa larawan? Tutorena, Okay. ano nakikita mo sa larawan? Madalas ba Daming tao, Tutor Allen, no? Tapos may mga dala silang placard, no? Yes. Ano kaya ang ipinahihiwatig nito? Oo. Ayun, nagsagot na dito si Renz. Tsaka si Elaine. Ayan. Parang question mark lahat sila eh. May nagrarally. Ngayon, hihira na itong mangyari ngayon dahil na tayo ngayon ay nasa new normal. Bawal to. Bawal yung mga tipon-tipon tutorena, di ba? Okay. Dahil dyan, ito ba ay napapanahon? Ayan. Okay. Ano bang nakasulat dyan? No war. Ano kayang ibig sabihin yan, Tutor Allen? Yes. No war. No war for peace. Say no to war. Ayan. Di ba alam naman natin, protesta o rally, protesta po, yon rally, yan nga. Di ba alam naman natin na ngayon ang ating bansa, though hindi directly na dumadaan sa isang digmaan. Kasi di ba may bansa lamang, ilang bansa lamang ang naglalaban. Pero apektado ang buong mundo. Di ba? Yan, napapanahon siya, sabi nga ni Alriza. Oo, Tutor Allen. Yan. Bukod sa kaguluhan, yung literal na kaguluhan or digmaan, meron din tayo kinasasangkutan na pandemya. Na kung saan, ito talaga ay laban din natin ng mga tao. Diba? Hindi nga lang natin alam kung sino o kung nasaan yung kalaban natin, no? Diba? Parang nasaan siya, ganun. Para siyang multo. Hindi natin nakikita, Tutor Allen, pero isa rin tong laban na talagang hanggang ngayon ay kahit papaano naman, ay thankful naman tayo na paunti-unti nating
bumabalik tayo sa dati, no? Kahit papaano. Yes. Laban lang tayo. Ano? Laban Okay? nga lang. Yan. Ano ang ideya ninyo tungkol sa digmaan? Pumapasok ba sa inyong isipan ang mga katagang ito? Galit, pagpapahalaga, pagmamalasakit, lungkot, at takot. Ayan. Sabi dito ni Renz Guyver, mas mahirap po kalaban ang di nakikita kasi di mo alam saan ka aatak. Oo, tama, Ayan. Tutor Allen. Totoo yun, no, Tutor Allen? Kasi hindi mo po alam natin, paano siya lalabanan eh. No? Hindi mo yes. alam kung sino yung kalaban mo eh. At saka 'di ba, protected na tayo today. Nagkaroon na tayo ng mga bakuna, may mga booster shots na tayo, pero hindi pa rin tayo sigurado na talaga bang safe na kami. 'Di ba? Kasi mayroon pa ring iba na nagkakaroon pa din ng COVID-19 infections kahit na meron silang mga Oo. bakuna. So patuloy pa rin tayong mag-iingat sa anumang digmaan o sa anumang mga pagsubok na ating pagdaraanan. At dahil dyan, ayan, kung meron na tayong pinag-uusapan ngayon na digmaan, naaalala nyo pa ba kung sino yung pinakamabait na nasyonalista? Kilala mo pa ba siya, Tutor Rena? Oo, Siya Tutor ay Allen, ito yung nakilala. tinalakay natin, no, nung nakaraang aralin natin. Oo, Tutor Rena. Siya ay nakilala dahil sa tahimik at mapayapang paraan ng pakikipaglaban. Sino kaya ito? Yan. Marami silang mga nasyonalista, pero bukod tangi siyang nakipaglaban lang siya sa pamamagitan ng non-violent means. Ayun. Okay. Di marahas, no, na pakikipaglaban. Yes. Pero nakikipaglaban siya, hindi nga lang marahas. Tahimik lamang, no? Oo. Tama kayo dyan. Siya nga ay si Mahatma Gandhi. Okay. Siya ay isa sa mga nasyonalista na patuloy na ipinaglalaban ang karapatan at ang kalayaan ng mga bansa. Dahil, okay, nakaapekto sa Asya ang dalawang digmaang pandaigdig na nagsimula sa Europe. Ito ay dahil sa ang mga makapangyarihang bansa ang nasangkot dito. Kaya't nasangkot rin ang mga kolonya at teritoryo nila. Okay. Dahil kasi dyan, syempre kung mayaman ka, kailangan yung mga nasakop mo, kailangan susunod sila sa'yo. Diba, Tutor Rena? Oo. Ayan. Ano kaya ang nangyari na nagbunsod sa pakikipaglaban? Yan. Oo, bakit kaya umabot, no, Tutor Allen, sa digmaan? Bakit humantong pa sila sa ganong aspeto? Oo. Alam naman natin, Tutor Rena, na meron nang nagdaan na dalawang pandaigdigang digmaan na kung saan marami. Oo, marami talaga ang naapektuhan. Una na nga dyan, yan. Dito sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong Agosto 1914 dahil sa pag-aalyansa ng mga bansang Europe. Dahil din sa pag-uunahan ng mga bansang Europe sa teritoryo upang maisakatuparan ang kanilang interes. At dahil nga dyan, Tutor Rena, okay, nagkaroon ng dalawang alyansa, no? Umiral ang sistema ng mga alyansa na kinabibilangan ng mga malalakas na bansa. May dalawang alyansa. Una dito yung Allied Powers, Britain, Russia, France, United States. At sa Central Powers naman, Germany, Imperium Ottoman, at Austria-Hungary. So ito yung dalawang alyansa na umiral nung panahon ng unang digmaan pandaigdig. Oo, Tutor Rena. At dahil nga dyan, nagkaroon na ngayon ng pag-aalyansa. Kumbaga, kampi-kampihan na. Naghahanap na sila ng makakatuwang sa pakikipaglaban. Ngayon, merong mga ilang bansa sa Asia na napasailalim din sa ganito. Una na nga dyan ang India, na kung saan isinantabi ng mga Muslim at Hindu ang kanilang hindi pagkakasundo dahil kapwa hinangad na mabigyan ng karapatang mamahala sa kanilang sarili. At
nagkaisa sila at tumulong sa panig ng mga allies o allied powers. So, eto, makikita mo dito yung kampihan o alyansa nila. Samantala naman, sa Iran, ay ang dulot ng digmaan dito ay ang pagkasira. Nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga pamayanan, ari-arian, pagkamatay at pagkagutom, ang kawalan ng pagkilos ng pamahalaang Iranian. So, kailangan talaga, Tutor Rena, dapat ang initiative ay magmumula sa pinuno. Diba? Oo, dapat may mamumuno talaga, Tutor Allen, para pasimulaan, no? Para sino yung mamumuno sa kanila, susunod na lamang sila, no? Oo. At saka dapat, yung pinuno nila ay merong paninindigan. Tatayo para sa mamamayan, hindi tatayo lang para sa kanyang pansariling kapakanan. Oo. Personal na interest niya, no? Dapat talaga ang welfare para sa mga mamayan yon. Yan. Kaya talagang hindi natin masasabi kung sino ang perpektong pinuno. Yun ay kung paano na lang natin gagabayan din, Tutor Rena. Oo, okay. Sabi nga talaga, Tutor Allen, walang perpekto eh. Oo. Ang magagawa na lang natin ay makiisa kung saan yung para sa nakakabuti para sa atin. Kasi sa bandang huli, di ba, pare-pares naman tayong Pilipino, tayo-tayo pa rin ang magkakampi. Yun nga yung nangyayari. Dapat. Ang lalim nun, Chutorena. Oo. Pero totoo yun, Chutorena. Tayo-tayo lang din ang magkakakampi. Oo. Diba? Pilipino at Pilipino lang. Hindi natin in one way or another, magiging kalaban din natin yung mga kaalyansa natin. Diba? Yan. Dahil nga dyan ay nagkaroon pa din naman ng panibago pa nung isa pang digmaan. Ito nga ay ang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, Chutorena? Okay, malaking bahagi ng mundo ang naging sangkot hanggang sa magwakas ito noong 1945. Bunga ng mga serye ng pananakop na isinagawa ng Germany, Italy at Japan. So, Tutor Allen, no, makikita natin, akala natin matatapos sa unang digmaan pandaigdig. Meron pa pala, no, ikalawang digmaan pandaigdig. Tumuloy-tuloy pa talaga siya. Ito nga ay nagbunga ng ng mas malawakang pagkasira. Hindi na lamang ng ilang bansa diba? Hindi na lamang ng mga nakuha nilang bansa. Bagkus, mas maraming naapektuhan na mahihirap na bansa. At hindi din naman dyan mawawala ang Pilipinas. Alam naman natin lahat yon na naghirap din ang Pilipinas noong nagdaang mga digmaan. Pero, Chutorena, matapos ang walang humpay na digmaan para maipamalas ang lakas, galing at husay sa pakikidigma, nagkaroon din naman ng kasunduan at organisasyon upang mapanatili ang kapayapaan. Ito naman yung naging magandang hakbangin. After ng isang negatibong pangyayari, nagkaroon ng magandang hakbangin. Una na nga dyan, Chutorena, ang okay. Ito pala, Tutor Allen, yung dalawang itinatag, no? Na para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Una dito yung League of Nations. Pag sinabi nating League of Nations, pandaigdigang organisasyon na itinatag pagkaraan ng World War I upang mapanatili ang kapayapaan sa daigdig. Yes. Oo, totoo yun. Sabi nga dito ni Kerubin, may prinsipyong, ito siguro yung sa pinuno kanina, may prinsipyong kabayan dahil dapat ang pinuno iisipin ang nakararami bago ang sarili. Tama ka dyan, Kerubin. Tapos sabi din ni Alriza, isang mabuting pinuno ay kailangan iniisip niya ang nakararami at hindi pan-sarili. Yon. Marunong rumespeto sa iba at sa iba't ibang paniniwalang panrelihiyon ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. Very good talaga, no? Ang lalawak din ng kaisipan ng ating mga chutis, Hindi lang sila keyboard warriors, pero pati yung kanilang mga kaisipan ay pinauunlad at pinalalawak din. Lumalawak talaga, Tutor Allen.
Yes. At alam mo ba, Tutor Rena, iba't ibang mga kaparaanan ang ginawa ng mga bansa na kabilang dito sa League of Nations. Ang mga samahan sa bansa, ang League of Nations din kasi ay samahan ng mga bansa na naglalayong magkaroon at panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng Mm-mm. disarmament, collective security at arbitration. Kumbaga, pag sinabi kasi nating arbitration, meron ng paghahatol sa isang tagapamagitan. Kumbaga, meron ng hindi yung tayong dalawa lang yung magdedesisyon, kundi meron ng tagapamagitan sa atin. Ganon. Ang huhusay din talaga nila. Kahit naman mula noon hanggang ngayon, talagang ginagamit ang mga mamamayan upang mapaunlad ang mga bansa. Oo. Kaya alam mo, Tutor Rena, etong mga kabataan natin, itong mga tutis natin, naniniwala ako na, di ba sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga sa mga susunod na henerasyon, ang kabataan Oo, lagi sila talagang yun na yun lagi dapat isipin ng mga kabataan, no, yung salita na yun na sila talaga ang pag-asa ng bayan. Yes. Laging sila ang pag-asa ng Mm-mm. bayan. Meron pa ding isang organisasyon o isang kasunduan na ginawa para patuloy na mapanatili ang kapayapaan. Ito nga ay ang patakarang appeasement o pagpapabaya ng Britain at France sa Japan, Italy at Germany na manakop ng teritoryo upang makaiwas sa digmaan. Okay, kasi kumbaga parang hindi na lamang tinignan ng France na siya lang yung malakas. Kumbaga pinagbigyan Mm-mm. na rin niya ang Japan, Italy at Germany na equally malalakas ding bansa na manakop na lang. Sige na, okay na, manakop na Oo. kayo ng ibang bansa. Nagpaubaya na siya, no? Yung kantang Yes. paubaya na lang. Oo, Okay, Tutor Tutor Rena. Allen. Alam mo ba, Oo. Tutor Rena, nakapag-isip-isip ko lang din na hindi, dahil nagpaubaya ka, hindi ka mahina. Diba, Tutor Rena? Kasi Oo kung naman, Tutor katulad, Allen. kasi hindi lang to nag-a-apply sa kanta, kundi pati na rin sa pamumuno. Hindi naman dahil nakikipaglaban ka na nakikipaglaban ay lagi kang mananalo. Hindi. Dahil sa isang digmaan, merong mananalo at matatalo. At kung Mm-mm. hahayaan ka lamang na magpaubaya, unang-una panalo ka na doon. Bakit? Kasi hindi na masyadong lalala yung epekto sa bansa mo. 'Di ba? Alam naman natin, Tutor Rena, na lalo na sa mga mahihirap na bansa na katulad Oo, natin o Tutor umuunlad Allen. na bansa katulad natin. Hindi ganoon kalakas ang ating kakayahang makipaglaban. Kung Lalo ipapaubaya na natin, Tutor Allen, no? Kung oh, may mga kakulangan tayo, no? Pagdating sa mga pandigmang mga armas, okay, di ba? Tapos hindi pa tayo handa. Ay, syempre, bago tayo makipagdigmaan, dapat ready tayo eh. Hindi lang sa mga armas, pati na rin sa mga pagkain, pati yung mga sarili, dapat yung mga mamayan, dapat naihanda sila. Kasi hindi natin alam na anong mangyayari doon. Maaaring marami talaga ang mamamatay sa ganyang pag nangyari yung ano na yan, digmaan na yan. So, tama yung sinabi mo, Tutor Ale, na dapat yung mga pinuno, hindi pag nagpaubaya ka ay mahina ka, hindi. Baka tinitignan lang nila sa mas nakakabuti na ito yung paraan na mas makakabuti para sa mga mamamayan. oo. Kumbaga, tinitignan nila yung mas malawak na pwedeng Mm-mm, Tutor mangyari, Allen. 'di ba? Hindi yun karuwagan, kundi ito ay isang pagpapakita ng katapangan dahil tinitignan nila na ay maraming maaapektuhan sa aking mga mamamayan. At Tutorena, bago Mm-mm. pa tayo maiyak sa discussion na ito, magpatuloy na tayo. Okay. Okay. Ipakikilala, ano ba yung mga naging bunga ng pangyayaring ito? Ito nga ay ang pagkakaroon ng ideolohiya. Yon, nakilala naman dito yung ideolohiya. O, eto nga yung sistema o lipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag. At ito rin ay isang pamantayang sinusunod ng mga mamamayan na ikikilos sa isang lipunan.
Okay. Mm-mm. Tutor Rena, ito ay sa reformang politikal at ekonomiko. So Una na nga nahati dyan, pala Tutor yung Rena. ideolohiya, Tutor Allen, no? Sa dalawang parte, sa ideolohiyang pang-ekonomiya at political. So basahin muna natin yung ideolohiyang pang-ekonomiya, Tutor Allen, no? Okay, ako na basahin ko na, Tutor Allen. Yes. Nakatuon sa mga patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan. Okay. Ito yung sa ekonomiya, no, paghahati ng kayamanan, hindi para lang sa sarili at sa pamilya, kundi kayamanan ng bansa para sa mamamayan. Ano? At ang ikalawa din dyan ay ang ideolohiyang pampolitika. Ito naman ay nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad sa mga mamamayan na nauugnay sa mga kilusan para sa panlipunang pagbabago. So, ibig sabihin, itong dalawa, ayan, itong dalawang ideolohiya na ito yung mga pinaunlad sa Asia. Dahil nakikita nila na hindi naman kayamanan ang mga bansa sa Asia, 'di ba? At hindi rin naman ganoon kalakasan pagdating sa pakikitigma. So kailangan nilang sumunod o meron silang kailangang sundin na ideolohiya. Una na nga diyan ay ang mga ideolohiyang una, demokrasya, tutorena. Ito ay okay. Demokrasya. Pag sinabi nating demokrasya, pamumuno ng taong bayan. So paano ba to, Tutor Allen? Di ba pag sinabi nating demokrasya, sa pamamagitan ng pagboto, kasi nagkakaroon kasi sa demokrasya ng pantay-pantay ang karapatan ng bawat mamamayan at malayang politikal, pangkabuhayan at panlipunan. So talagang pantay-pantay kapag sa ideolohiyang demokrasya. Yan. Napasailalim dito ay ang mga bansang India, Pakistan, Sri Lanka at Nepal. Ang sunod naman na ideolohiya ay ang sosyalismo. Okay, sosyalismo. Ito naman ay kontrolado ng publiko ang salik ng produksyon. So ibig sabihin yung mga pinagkukunang yaman ay kontrolado ng publiko. Ano? Pero usually ang may control nito ay yung mga mayayaman. Ano po? Okay. Sunod dyan ay ang komunismo. Tutor Rena? Okay, komunismo. Okay. Sa komunismo, lahat ay pantay-pantay sa halip na pribadong pag-aari. So, ito yung ideolohiya na sinusulong ang tuluyang paglansag sa hindi pagkapantay-pantay sa uri o klase sapagkat ito ay masasabi sa mamayan sa lubos na kahirapan. No? Ito yung patungo talaga kasi pagkakaroon talaga siya ng hindi pagkapantay-pantay. Okay. Ito yung parang parang hindi tinatanggap ang pagkakaroon ng private properties. Kailangan pantay lahat. 'Di ba? Makikita dito na walang mayaman, walang mahirap, kundi pantay-pantay ang lahat. Okay? Next is pasismo. Ayan. Mas mahalaga ang estado kaysa sa mamamayan. Ito ay under naman, ang mga bansang ito, halimbawa Israel, Iraq, and Saudi Arabia. Ayan. Ito yung mga pinagdaanan nila noon noong sa una at ikalawang digmaang pandaigdig, na parang mas mahalaga talaga sa kanila ang estado kaysa sa mamamayan. Di baling mahirapan ang mamamayan basta ang estado ay maaluwan. Ganon. So baliktad siya sa demokrasya, Tutor Allen, no? Kasi sa demokrasya yung mamamayan yung iniisip eh. Sa pasismo naman yung di baling mahirapan yung mga mamayan basta yung ang mahalaga ay yung estado, no? Oo, Tutor Rena. At matapos ang iba't ibang ideolohiyang iyan, ideolohiyang pang-ekonomiya at pang-politika, sino pa dito ang handa pa din para sa ating huling gawain? Magpaulan naman kayo ng heart emoji. Ayan. Kasi meron dito mga still watching. Thank you sa mga patuloy na nakasubaybay pa din. Magpaulan naman po ng heart emoji. Ayan, sabi ni Elaine, ako po.
Ayan. Dahil magkakaroon na tayo, Tutor Rena, ng huling gawain. Okay. Okay. Ayan, Tutor Rena, ang panuto. Sagutin ang bawat katanungan, isulat ang bilang at titik ng tamang sagot sa comment box dahil maulan na ng puso. Tutor Rena, number 1. Okay. Ang alyansang allies ay binubuo ng mga sumusunod na bansa, maliban sa isa. Sa letter A, England, B, France, C, Iraq, D, Russia. So, maliban kaya dyan. Ano kayang tamang kasagutan dyan, Tutor Allen? Umuulan talaga ng heart. Gusto ko ganyan ang umulan ngayon. Heart, heart, heart. Okay, check natin ang kanilang mga kasagutan. Kung tama sila. Elaine, see you next week again. Kay Chercel din, tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Check na natin. Pati na rin si Lynn Velasco. Check natin. Okay, ang husay. Okay. Letter C. Ikalawang katanungan. Bakit sumiklab ang unang digmaang pandaigdig? A. Dahil sa pag-aalyansa ng mga bansang Europeo. Letter B, dahil sa pag-uunahan ng mga bansang Europeo sa mga teritoryo. Letter C, dahil sa pagkamatay ni Archduke Francis Ferdinand ng Austria. At letter D, lahat ng nabanggit. So, ano kaya tamang kasagutan dyan? A, B, C, or D? Ayan. Tutor Rena, yay! Ayan, tignan natin kung tama ang kanilang kasagutan. Dahil ang tamang sagot ay letter D, yay! Okay. Ang husay. Ikatlo, Tutor Rena. Okay, pangatlo. Okay, sa pangatlong bilang, saan nakasentro ang ideolohiyang pang-ekonomiya? So, letter A, nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mamamayan. Letter B, nakatuon sa patakarang pangkabuhayan ng bansa ng paghahati ng kayamanan nito sa mamayan. Letter C, A at B. Letter D, wala sa nabanggit. So, tingnan natin, no? Kaya, okay, meron na ako nakitang sagot. Parang Tutor Jessica, tama ka kaya? Okay, ang tamang sagot ay letter D. Okay, number 4. Yan. Ang Central Powers ay binubuo ng mga sumusunod na bansa tulad ng Germany at blank. A. England, B. Austria-Hungary, C. United Nations, and letter D. France. Ano kaya ang tamang sagot dyan, Tutor Allen? Ang tamang sagot ay ang tamang sagot ay letter B at tama si Jercel, pati na rin si ang bilis. Renz, Elaine, ayan. Last number, Tutor Rena. Okay. Panghuling bilang, anong ideolohiyang demokrasya ay pinangungunahan ng mga blank? Okay, letter A, mamamayan. Letter B, mayayaman. Letter C, mahihirap. D, politiko. So, tingnan natin ang kanilang mga kasagutan sa panghuling bilang. Sino kaya, Tutor Allen, ang makaka-perfect, no? Yes, check na natin ang tamang sagot ay letter A. Ayan, mga mamamayan. Okay, flood nyo nga ngayon kung sino ang naka-perfect. Pakita ng scores. Congratulations, everyone. Pero, meron pa tayong huling gawain. Ito yung iiwan natin na gawain, Tutor Rena. Yan. Maging malikhain, mag-selfie kasama ang inyong output. Okay, ha? Mag-selfie. So, mag-selfie siyang ganon, Tutor Rena. Okay. Ito ang kanilang gagawin, Tutor Rena.
Bigyan ng positibong kahulugan ang acronym na digmaan. Again, bigyan ng positibong kahulugan ang acronym na digmaan. Ayan, congratulations everyone. Yan. Na-screenshot nyo na ba? Ang ating Okay. kaunahan. So, Torena, baka may sample ka dyan. Okay. Tutor Alin, sa'yo pa lang, no? Talagang panalo na yung selfie mo dyan. Oo. Okay. Sige, eto magbibigay kami ng isang halimbawa. Dignidad isulong, gintong mamamayan, aahon, aasenso ang nasyon. Okay ba yun? Tapos Tutor Alin, ganun lang sila, no? Depende kung anong trip nila. Kung anong pose ang pwede nilang ipopost kanilang selfie. Yes. So, everyone, maraming salamat muli at extended na naman kami ng siguro mga isang oras ulit. Joke lang. Maraming salamat, Chutorena. Baka may gusto kong pasalamatan. Ang ating mga, tawag dito, ang ating mga chuties ay patuloy talaga na nakasubaybay hanggang simula hanggang tayo ay matapos. Ngayon, chuties, please support Tutor Micah's Travel Learn episode tomorrow at 5:20 p.m. Kita-kits po tayo mga anak, mga chuties, ang aming mga Arpantastic at Arpanalong chuties everyday. See you again next week sa mga mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa iba't ibang planeta. Mula sa Camarines Sur, tandaan, planeta mula sa Camarines Sur. Hello sa inyo. Ayan, Manuel Ramos, Araling Panlipunan teacher from Godofredo Reyes, Camarines Sur, DepEd Camarines Sur. Hello po, magandang hapon. Mr. Manuel Ramos, Araling Panlipunan teacher. Sana po ay natulayan po namin kayo ng pagkatuto at natulungan din po namin ang inyong mga mag-aaral. Ano po, marami pong salamat. Aabangan po ulit namin kayo next week kasama ng iba't ibang paaralan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, ayan, wait lang, Tutorena. Kami pa rin ang Webes, Arpanalong Tutors. Yan, mula sa Araling Junior High School Department sa pangunguna po ni PH o Program Head Sir Carl. Ayan. And muli, Tutorena. Muli, kami si Tutor Rena mula sa SDO Manila. At ako pa rin po si Tutor Alin mula naman po sa SDO Rizal, Abuyod National High School na patuloy na nagsasabi sa inyong tandaan po ninyo ito ha. Tanging ang kasaysayan ang nakaraang masarap balik-balikan. Muli po maraming salamat at abangan kaming muli. Kasunod na po namin si Tutor Leo at si Tutor Rona. Patuloy po ninyong i-like, mag-subscribe, i-share at mag-subscribe po sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Maraming pong salamat at see you again next week. Yay! Okay. Maraming salamat mga chuties. Salamat po.